Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Lola Salome. Ako po ay lumiham upang ibahagi sa inyong programa ang kakaibang karanasan ko na may kinalaman sa minamahal kong Ate Monica. Ako po si Jemima o Jem sa aking pamilya at mga kaibigan. Isa po akong call center agent sa Makati. May anak pero walang asawa. Solo kong itinataguyod ang anak ko na nasa pangangalaga ng aking parents dito sa Novaliches. Meron po akong kapatid, si Ate Monica. Pero buhat nang nag-asawa siya, sa Samar na sila tumira kasama ng kanyang asawa na si Dexter. Simula noon, bihira na kami magkamustahan. Iba na rin kasi talaga kapag may mga kanya-kanyang pamilya na kayo. Alam niyo po kasi, close na close kami ni Ate Monica buhat noon. Noong mga bata kami, hindi niyo kami mapaghihiwalay. Gusto naming magkasama kami palagi. Pareho halos ng hilig at kagustuhan. Minsan nga biro sa amin ng aming mga magulang, kambal kami ipinanganak. Dahil sagad sa buto ang aming closeness. Mula elementarya, high school at kolehiyo, si Ate Monica ang naggabay sa akin na palaging pagbutihin ang pag-aaral. Lagi kaming may honor sa school. Sobrang bilib na bilib ako kay ate. Kaya iniidolo ko siya. Siya ang role model ko. Higit pa kina mama at papa. Noong nakilala niya si Dexter, nalungkot ako, pero naintindihan ko ito. Kailangan ng mag-asawa ni ate. At labis din akong nalungkot nang sinabi niyang sa Visayas na sila titira, sa lugar ng kanyang asawa. Dumating din sa puntong hindi ko siya kinakausap dahil sa tampo. Walang tawag, walang text. Dinamdam ko talaga yung pag-alis niya. Unti-unti nagbalik ang aming pag-uusap sa paglipas ng mga taon. Pero syempre hindi na ito gaya ng dati. Ang madalas naming topic ay yung mga bagay na nagpapasaya sa amin bilang ina. Tungkol sa buhay namin may asawa at ang mga pangarap na naudlot dahil sa pagiging mapusok namin sa pag-ibig. Hanggang isang beses tumigil ang mundo ko sa isang malagim na balita. Si mama mismo ang nagsabi sa akin habang ako ay nasa trabaho. Patay na raw si Ate Monica. Ibang-iba pala ang pakiramdam kapag nangyari mismo sa iyo ang balita na iyon. Iba sa mga napapanood ko sa pelikula o sa TV. Lumutang ang paa ko at para akong nasa ibabaw ng ulap. Nawala ako sa sarili kong ulirat. Nagtungo ako noon sa CR at doon ako humagulgol ng iyak. Nung ibinurol si ate, tanging mga larawan at video lamang ang nakita namin na pinadala ni Dexter. Wala kasi kaming pamasahe para magpunta ng Visayas. Lalo ngayon na dinadialysis si Itay. Kulang pa ang perang kinikita ko sa pagko-call center. Walang ibang paliwanag ang binigay sa amin ni Dexter, kundi nagkaroon ng malubhang sakit itong si ate at nadatnan na lang daw nilang wala na itong buhay isang umaga sa higaan. Hindi ko matanggap ang eksplanasyon na iyon. Hindi ko matanggap na basta na lang susuko si ate sa laban ng buhay. Hindi ako naniniwala na nagkasakit siya at namatay. Merong mali. Malakas ang kutob ko na may pinagtatakpan si Dexter sa pagpanaw ni ate. Ilang beses naming pinag-usapan iyan nila inay, pero kontra sila. Alam daw nilang masakit sa akin ang pagkawala ni ate, pero wag daw akong padalos-dalos at wag rin akong mambintang. At maging mahinahon sa pag-iisip. Pinilit kong maging mahinahon.
Itinoon ang aking enerhiya at atensyon sa aking anak, magulang at trabaho. Ibinaon sa hukay ang pagdududa ko, alang-alang sa katahimikan ng aming pamilya at ang kaluluwa ni Ate Monica. Pero 1 buwan lang pagkalipas ng kanyang libing, si Ate Monica na mismo ang gumawa ng paraan para bulabugin ako. Papasok ako sa trabaho noon, 11:11 ng gabi. Nasa loob ako ng taxi at nagpasyang humabol ng idlip bago ako tuluyang makarating sa trabaho. Sa tansya ko ay nanaginip ako. At sa aking panaginip, katabi ko sa taxi si ate. Nakayuko lang siya, umiiyak. Kinakausap ko raw siya. "Anong problema mo, ate? Kausapin mo ako," ang sabi ko raw. Pero lalong lumakas ang iyak ni ate. Sa sobrang lakas ng kanyang iyak para na siyang sumisigaw ng saklolo. Nabingi ako at biglang nagising dahil sa lakas ng busina ng katabi naming sasakyan. Sakto ang gising ko dahil ilang minuto pa ay nakarating na ako ng opisina. Napaisip ako habang nagtatrabaho. Nagpaparamdam ba sa akin si ate? O bunga lamang ito ng konsensya ko? Meron kayang ibig sabihin ng panaginip na iyon? O dala lamang ito ng pagod sa pagbabanat ng buto? Isang beses nasa trabaho ako noon. Kasalukuyan akong may kausap sa linya. Isang Amerikanong consumer. Maganda at mahinahon ang usapan namin. Nang bigla na lang akong may naririnig na ungol sa background. Pilit kong iniintindi ang sinasabi sa akin ng kausap kong Amerikano. Pero umaagaw talaga ang ungol na unti-unti ay lumalakas. Hanggang sa hindi ko natiis. Tinanong ko ang kausap kong Amerikano kung may katabi ba siya habang magkausap kami. Wala daw. Pinagpatuloy ko ang pakikipag-usap hanggang sa ang ungol na iyon ay nagkakaroon na ng salita. "Saklolo, tulungan mo ako," ang sabi nito sa pabulong na boses. Napalingon ako sa likuran. Iniisip na may katrabaho akong nagtitrip sa akin. Pero wala. At wala rin namang gagawa noon sa akin habang may tawag. Boses babae ang nahingi ng tulong. Pilit ko mang huwag pansinin ang boses na iyon. Pero kinakabahan ako. Kaboses kasi ito ni Ate Monica. Hanggang sa isang malakas na taghoy ang narinig ko. "Tulungan mo ako, Jem. Parang awa mo na." Napatayo ako sa aking kinauupuan. Sumigaw at nag-freak out talaga ako. Iniwan ko ang tawag at lumisan. Pinagtinginan ako ng mga kasamahan ko. Nagtataka sila sa aking ikinilos. Noong isang beses naman, day off ako noon at ako lang ang naiwan sa bahay. Habang sina mama at ang anak ko ay nagpunta sa isang event sa school. Pagkatapos kong mag-almusal, bumalik ako agad sa kwarto. Nakahiga lang ako noon, nagpapahinga, bumabawi ng tulog. Hindi pa man ako tuluyang nakakaidlip. May naririnig akong ingay mula sa kabilang kwarto. Parang may hinihilang mabigat. Kinakaladkad ito sa sahig naming kahoy. Tamad na tamad ako noon, kaya kahit nakakapagtaka ang ingay, ay pilit ko itong inisnab. Hanggang sa ang ingay ay lumalakas at talagang lumalagabog na. Inis akong tumayo sa pagkakahiga at kaagad na tinungo ang kabilang kwarto. Sa pagbukas pa lang ng pintuan ay napaluhod ako sa sobrang takot. Nakita ko si Ate Monica na gumagapang sa sahig, duguan at nagmamakaawa. Tulungan mo ako, Jem," ang sabi nito. Sa isang iglap naglaho ang antok ko at dali-dali akong lumabas ng bahay.
Sakto naman nakakarating lang nila mama at papa at taranta kong ikinuwento kung ano ang nakita ko. Mabilis na pumasok sa loob si papa at tinungo ang kwarto. Pero sinabi niyang walang kahit sino ang naroon. Wala si Ate Monica. Nang mahimasmasan, nagbalik na naman kami sa pag-uusap tungkol kay Ate Monica at pinagdidiinan ko na kailangan kong alamin kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Sigurado akong meron siyang gustong iparating sa amin at kailangan niya ng tulong ko. 2 araw pagkatapos ng insidente, nagpaalam ako sa trabaho ko at pinayagan akong magkalib. Meron akong 5 araw para magtungo sa Samar at alamin ang tunay na dahilan ng pagpanaw ni ate. Ako lang mag-isa ang nagpunta doon. Mahal kasi ang pamasahe at hindi sapat ang pera ko para isama sina papa. Dumating ako sa address na ibinigay sa akin ni Ate Monica dati. Pero wala akong dinatnan na tao roon. Wala rin akong contact number ni Dexter. Hindi niya rin alam na naririto ako sa kanilang baryo. Pinagtanong ko sa mga kapitbahay kung nasaan si Dexter at nagpakilala akong kapatid ni Monica. Ilang kapitbahay man ang nakausap ko, walang makapagsabi kung nasaan na ang asawa niya. Pero halata ko sa kanilang kilos na ilag at nag-iingat sila sa kanilang mga sagot. Paalis na sana ako noon nang may isang ginang ang humabol sa akin. Inimbitahan niya akong tumuloy muna sa kanyang bahay dahil marami-rami daw siyang sasabihin sa akin. Nagulat ako sa kanyang mungkahi, pero ito naman talaga ang pinunta ko rito, ang malaman ang tunay na nangyari sa kapatid ko. Pinaupo niya ako sa mesa at hinainan ng simpleng merienda na may halong kape. Mahaba-habang usapan daw kasi ang mangyayari. Sinimulan ng nagpakilalang si Aling Benedicta ang kwento sa kung paano bugbugin ni Dexter si ate. Sa ilang taon nilang pagsasama, ilang beses nang nilayasan ng ate si Dexter pero palagi siyang nitong pinapabalik. Away-bati ang sitwasyon ng dalawa. Naawa nga raw sila kay ate dahil napakabait nito at matalino. Pero kung gulpihin lang daw ng lalaki ay ganun-ganun na lang. Takot raw kasi si ate sa pamilya ni Dexter. Ang angkan daw kasi ng lalaki ay kilalang mga angkan ng aswang. Kahit sila raw na taga rito ay umiilag sa pamilyang iyon. Natigil ang luha ko sa kakaiyak nang narinig ko ang salitang aswang. Ang hirap paniwalaan na ang asawa ni Ate Monica ay isa palang aswang. Paniwala nila ay kinain ng pamilya ni Dexter ang ate ko dahil balak na nitong iwanan siya at bumalik sa amin. May mga tsismisan din daw na kapag nabubuntis si ate, ay si Dexter mismo ang kumakain ng bata sa sinapupunan, kaya hindi sila nagkakaanak kahit isang beses. Sa mahabang usapan na nangyari sa amin ni Aling Benedicta, isa lang ang gusto kong mangyari, ang gumanti at patayin si Dexter. Sinabi niya na kailangan kong puntahan ito sa bahay na ituturo niya naman sa akin. Kung meron daw akong sapat na lakas na loob, magagawa kong ipaghiganti ang kapatid ko. Sinabi niya sa akin ng paraan at pagkatapos noon, hindi na ako nagsayang pa ng oras at kaagad na pumunta sa bahay na tinutuluyan ng hayop na lalaki. Gabi na nang nakarating ako sa sinasabing bahay ni Dexter. At saktong may nakita akong isang lalaking nakatambay sa labas, naninigarilyo. Siya malamang ang asawa ni ate. May ilang oras din akong nagtago sa likod bahay ng lalaki. Iniintay kong umalis siya para maisagawa ko ang plano. Sa pagsapit ng hating gabi, nakita kong lumabas si Dexter sa kanyang bahay at naghubad ng pang-itaas na damit.
Husay niyang binabanat ang kanyang katawan at umuungol ng mahinahon. Tinubuan ng pangil at mga mahabang kuko. Ang pangit niyang muka ay lalo pang naging pangit at mabalasik. Sa pagtatapos ng kanyang mga seremonya, nagpatalon-talon siya sa bubungan at puno sa paligid hanggang naglaho sa aking paningin. Iyon ang hudyat ko para taniman na siya ng mga pangontra. Pumasok ako sa kanyang bahay at hinanap ang sinasabing hiyas. Natagpuan ko ito sa kanyang cabinet at binudburan ito ng napakaraming asin at kalamansi. Ang mga entrada sa kanyang bahay gaya ng pintuan at bintana ay binudburan ko rin ng asin. At bago ako umalis ay naglagay ako ng alimango sa ilalim ng kanyang bahay. Kaagad akong umalis pagkatapos kong gawin ang mga hinabilin ni Aling Benedicta. Kinabukasan matunog ang balita na natagpuan si Dexter na patay na malapit sa kanyang bahay. Kaagad akong umalis dahil sigurado daw na susugod ang kanyang mga kaanak sa baryong ito. Bago ako bumalik ng Maynila, dinalaw ko ang puntod ni Ate Monica sa sementeryong pinaglalagakan niya. Inalayan ng dasal at sinabing na ipaghiganti ko na siya sa aswang niyang asawa. Dasal ko ay sana matahimik na siya. Marami pong salamat Lola Salome sa pagkakataong ito. At sana po ay may natutunan kayo sa aking kwento.